So ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay pinamagatan pong ang kasanayang pagsamba o worshiping habit. Okay? So dapat yung pag-worship, kung paano yung pag-pray ay maging habit natin o lifestyle natin. Dapat ganun din po sa pag-worship sa Panginoon because we know and we do know really as a matter of fact na ang worship po ay reason kung bakit po tayo kinreate ng ating Panginoon. So ano ba mga magiging layunin po ng ating pong pag-aaralang ito? Ang una po ay maintindihan kung ano ang pagsamba at ang kahalagahan nito sa ating buhay bilang Christians, of course. Ikalawa, maunawaan kung paano maaaring ipahayag ang pagsamba sa Diyos. At ang ikatlo, malaman ang sinasabi ng Biblia kung ano ang tamang pamamaraan ng pagsamba para hindi tayo bara-bara. Okay? So meron talagang ways ang Bible na itinuturo sa atin kung papaano tayo tamang sumasamba sa Diyos. Ang bawat tao po ay may pagkakaiba sa pagkaunawa sa salitang pagsamba or worship. Para po sa iba, ito ang ginagawa ng mga Christians tuwing linggo. Sa iba naman po, ito ay pagpapahayag ng damdamin sa Diyos sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay, pag-awit, pagpalakpak, at pananalangin sa magkakaibang paraan. Pero meron din pong ilan na ang paniniwala sa pagsamba ay pag-aalay ng kanilang handog at kaloob sa Diyos o sa simbahan. So meron po tayong mga ilang katanungan dito na sasagutin po, of course, ng very word of God. Okay? Ang una po, sa paanong paraan dapat sinasamba ng mga Kristiyano ang Diyos? Mahalagang tanong yan, di ba? Doon po sa aklat ng Juan, Kabanatang 4, talatang 23, ang sabi po dito mismo ni Jesus ay ganito, tandaan mo. So huwag mong kakalimutan, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Tanong, anong uri ng mga sumasamba ang hinahanap ng Diyos? Doon naman po sa kasunod na talata, sa 1:4-24, nakasulat naman, ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Another question, ano ang dapat nating gawin ngayong tayo ay nasa kahariang hindi nayayanig? Sa Hebreo, chapter 12, verse 28, yung unang bahagi po, mababasa po natin ito. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig ng anumang problema, ng anumang mga pagsubok, o anumang bagay. So tayo ay immovable. Okay? And then, paano magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pagsamba? So dito pa lang sa tanong na ito, masasabi natin na hindi lahat ng pagsamba ay katanggap-tanggap sa Diyos. Maaring nagpapagod lang ang taong gumagawa ng kanyang style ng pagsamba, pero hindi naman to talaga kasi katanggap-tanggap sa Diyos. So pinipili ng Diyos kung anong klase o uri ng pagsamba ang tatanggapin niya. Tingnan natin ang kasagutan sa Hebreo chapter 12 verses 28 yung first part at saka verse 29. Listen carefully ha. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Question, pinapahintulutan ka ba na magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya na tunay na Diyos? Ang sagot po dyan ay matatagpuan natin sa aklat po ng Exodo, chapter 20, verse 3. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. So dito, sino ang nagsasabi, nagsasalita? Yung akin with a capital A, walang iba kung hindi ang tunay na Diyos. So ayaw niyang sumasamba ang mga kumikilala sa kanya sa ibang mga Diyos. Okay? Kasi given naman understood na naman kapag ka wala pa talaga sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo kung sino-sino talaga sinasamba ng mga taong yan, di ba? Pero pag tayo ay nagsasabing ay ganap na tayong Kristiyano, ay dapat wala na tayong iba pang sinasamba. Kung may sinasamba man tayo noon, nung hindi pa tayo Christian, pero ngayon naging Kristiyano na tayo, dapat itigil na po natin yon. Kasi ito talaga yung, kumbaga, bilin o utos ng Lord. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Matindi, no ha? Now, tingnan natin. Isa pang tanong.
Ano ang hindi pinapayagang gawin na anyo ng anumang nasa langit, nasa lupa man, o ilalim ng dagat? Pakinggan naman po natin ang nakasulat po sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 4. Makinig kayo mabuti ha. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Ngayon, question, bakit hindi ka dapat maglingkod at sumamba sa mga idolo? Mga idolo meaning, nung panahon na ito ay yung gawa ng kamay ng tao na isa namang makasalanan. Tapos yun na, pagkatapos niya magawa ay sasambahin niya. Okay? Doon po sa Exodus chapter 20 verse 5a, it is written, huwag niyo itong paglilingkuran, yung ginawa ng kamay ng taong makasalanan ha. Matapos gawin, huwag nyo itong paglilingkuran o sasambahin o diyan ka sa kanya tatawag as if buhay yun. Na alam naman natin hindi, walang buhay yun. Okay? Tapos ang dugtong pa rito, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Period. Okay? Sana po ito ay matulungan tayo ng Holy Spirit kung ito po ay nahihirapan tayong tanggapin. Ano? Kung ito po ay sinabi lang ng isang tao, kagaya ko, o sino man pong tao na kinikilala nating matalino, pwede pa nating pagdudahan. Pero alam naman po natin, ito po ay galing mismo sa aklat po ng Exodo. At dito po sa binabasa natin, ang Diyos mismo ang nangusap po dito. Of course, ang gumawa nito, sumulat nito ay si Moses, but under the inspiration of the Holy Spirit. So ito po ang utos sa atin. Huwag tayong maglilingkod o sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos ang Panginoon at dapat po tayo ay huwag nang sasamba sa iba. Mabigat, lalo pa po kapag ito'y kinagisnan na natin o kinalakihan na po natin o kinasanayan na po natin. Pero kailangan po magpatuwid tayo sa Panginoon. Okay? Now, ayon po sa dictionary, ang salita pong pagsamba bilang ay kagalang-galang na pag-ibig at respeto sa isang Diyos o banal na bagay. Sa dictionary po yan, definition. Ang pagsamba ay pagbibigay sa Diyos ng mga bagay na nararapat niyang tanggapin. Ang pagsamba po ay pag-aalay o pagsuko sa Kanya, sa Diyos, ng lahat ng ating sinasabi, ginagawa, at buo nating pagkatao upang mabigyan siya ng kaluguran at karangalan at of course kaluwalhatian. Ang pagsamba po ay higit pa sa mga ginagawa natin tuwing araw ng linggo dahil ito'y bahagi lamang po ng pagsamba. Higit pa po ito sa awitan at tugtugan. Okay? Now, bakit dapat sambahin ang Diyos? Ano ang kaparusahang hinihintay po dito? Okay. Tingnan po natin mabuti ito. Doon po sa aklat ng Exodo, ba? Okay, chapter 20 verse 5b, ganito po ang nakasulat. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopoot sa akin. So maaaring ang akala po ng tao, sumasamba talaga siya sa Diyos na buhay. Pero yung pala, hindi. Maaring sincere po sila, pero they are sincerely wrong. Para pong si Apostle Paul, kung maalala po natin. Siya po ay talagang masasabi nating faithful at siya po ay committed, sincere sa pagsamba sa kinikilala niyang Diyos. Pero nabago po yun nung ma-encounter niya mismo si Jesus. Bagamat hindi po niya nakita ng mukhaan. Kaya tinanong nga niya on the road to Damascus at siya po ay merong intensyon at ang layunin niya ay talagang paghuhulihin at parusahan. Maaring ipapatay pa kung hindi man ipakulong ang mga Kristiyano, yung mga mananampalataya of course ni Jesus. Kaya lamang on his way to Damascus para to sirain ng mga Christians ang buhay nila, nagpakita sa kanya, hindi man po literal, ano? Kasi he was blinded, nabulag po siya, at ang agad na lumabas po sa kanyang bibig, sino ka, Panginoon? Who are you, Lord? At sumagot po si Jesus, I am Jesus whom you are persecuting. At nabago po si Paul, kapatid kaibigan. Kaya dapat ganun din po tayo, kapatid, ano? May kaparusahan ang naghihintay sa mga hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung tayo naman po ay Christian na ngayon, tigilan na po natin yan. Wala pong may tutulong sa atin ang mga Diyos-Diyosan. Ang kailangan po nating pag-ukulan ng ating pagsamba ay walang iba kung hindi ang tunay na Diyos. So, question, bakit dapat sambahin ng Diyos?
Isa niyang katanungan na dapat rin po nating masagot. Ang kasagutan po niyan ay ito. Dahil karapat dapat siyang tumanggap ng pagsamba. Yung iba po na nakalakhan natin na sinasamba natin, wala naman pong karapatan yun na tumanggap ng ating pagsamba. Actually, yan po yung mga panlilinlang na ginawa ni Satanas laban po sa atin para tayo po'y mailayo sa tunay na Diyos. Now, doon po sa Aklat ng Awit, chapter 89, verses 6 to 8. Ganito po nakasulat. Walang sino man doon sa langit ang katulad nyo, Panginoon. Sino sa mga naroon ang katulad nyo, Panginoon? Ito ang katanungan ni Haring David. Sa verse 7 and 8 ay ganitong sinasabi, iginagalang kayo sa pagtitipon ng mga banal sa langit. Higit kayong kahanga-hanga. At silang lahat na nakapalibot sa inyo may malaking takot sa inyo. O, Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. You see the big difference? Now, doon naman po sa Aklat ng Awit 113 verses 5 and 6, nakasulat naman po, walang katulad ang Panginoon na ating Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas, meaning sa langit. Yumuyuko siya upang tingnan ang kalangitan at ang sanlibutan. Siya po yung tunay na Diyos. Sa oras na maunawaan po natin kung ano ang halaga ng Diyos sa ating pong buhay, tayo po ay kusang magpapakumbaba, maglilingkod, at sasamba sa Kanya. Siya ay karapat dapat nating papurihan. Siya ang makapangyarihang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Kung hindi dahil sa Kanya, ay walang anumang malilikha. Yan po ang katotohanan, kapatid. Dahil siya yung ating creator with a capital C. Now, hinahangad natin siya. Kailangan po natin siyang hangarin. Kaya doon po sa Aklat ng Awit 63 verse 1, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Maraming bagay pong pinagsusumikapan nating makuha. Subalit tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Ang pagsamba ay nagsisimula sa isang kagustuhang makilala ang Diyos at mapalapit sa Kanya. Ito ay ang taus-pusong paglapit sa Kanya dahil sa alam natin na tayo ay makasusumpong ng layunin o purpose natin, kagalakan, kapayapaan, at kalakasan sa Kanya. Now, ano ang mga uri ng pagsamba? Sana nakikinig pa kayo ha? Now, ang una po ay ito. Pagsuko, pagsurrender, pagpapasakop, pagpapakumbaba at pagpapasakop sa ating sinasamba. Bakit mo pa siya sasambahin kung hindi ka naman nagpapasakop sa Kanya? Bakit mo pa siya sasambahin kung nagpapakumbaba ka ba o hindi? Di ba? Kailangan magpakumbaba tayo. Kung nagmamataas naman tayo, ang ibig ko sabihin. Doon po sa Aklat ng Awit, chapter 95, verses 6 and 7a, nakasulat po dito, hali kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan na kanyang binabantayan at inaalagaan. So dito hinihikayat ni Haring David ang mga mananampalataya na lumuhod, magpakumbaba ang ibig sabihin nun, at sumamba sa Panginoon o Diyos na lumikha sa kanila at maging sa atin. Now, sa tuwing tayo po ay sumasamba, inihahayag natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kakayahan na tayo ay mapalakas niya. Dahil likas po tayong mahina at marupok. Kaya kailangan natin talaga yung kalakasan ng Panginoon. Sa ating gana, wala tayong magagawa. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Kaya kailangan po natin ang lakas na mula sa ating Panginoon. Kailangan din po natin hindi lamang pagsuko, kundi banal na takot. Banal na pagkakatakot at paggalang sa Diyos dahil siya ay banal. Okay. Doon po sa Aklat ng Awit 96:9, nakasulat naman, sambahin niyo ang kabanalan ng Panginoon. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Kasama po ng banal na pagkatakot sa Diyos ang tunay na pagsamba. Sapagkat ipinapakita po nito ang ating paggalang sa Kanya pong kabanalan. Kaya't ang hanapin natin siya at pagsusumikap, ipamuhay ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos ay mga anyo po yan ng pagsamba. Kailangan din po natin ang paglilingkod. Paglilingkuran ang Diyos ng buong puso, hindi half-hearted.
hindi kung kailan lang gusto, hindi kung kailan lang masaya ka, di ba? At nakukuha mo yung gusto mo, pero kapag ka may problema ka na, wala ka nang gana maglingkod. Kapag medyo may tampo ka, ayaw mo nang maglingkod. Hindi po, sa lahat ng pagkakataon, nasayin po nating mapaglingkuran siya ng buong puso. Kasi marami rin naman pong naglilingkod sa totoo lamang. I'm sure mag-agree kayo, pero wala sa puso ang paglilingkod. Di ba? Kumbaga, para lang siya makilala, para lang siya sumikat, at para lang siya, kumbaga, mapansin ng tao. Nakasentro sa kanya. Ang paglilingkod po sa Diyos, hindi po nakasentro sa sarili. Nakasentro siya sa Diyos at sa kanyang kapwa na kanya rin namang pinaglilingkuran. Now, doon po sa aklat ng Mateo, chapter 4, verse 10, nakasulat po, pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Ito yung panahon na tinutokso si Jesus doon sa wilderness, di ba? Doon sa ilang o sa disyerto, nung siya po ay nagpe-prayer and fasting, nagsawa na si Jesus sa katutokso sa kanya. Kaya ang sabi niya na, lumayas ka, Satanas. Sapagkat sinasabi sa kasulatan. So dito, minention ni Jesus ang scriptures o ang word of God. Anong sinabi ng kasulatan? Sinasabi, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Period. So talagang kapatid, kung tayo talagang sumasamba sa Lord, hangarin po natin na siya lamang yung sasambahin natin. Di ba? At, of course, paglilingkuran. Ang tunay po na pagsamba ay may kasamang paglilingkod. Hindi pwedeng sinasabi mo sumasamba ka sa Diyos pero hindi ka naman naglilingkod. Wala naman po kasing Lone Ranger na Christian eh. Dapat talaga kung ano man yung panibagong buhay o buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa iyo ng Lord, pinagkaloob niyan sa iyo, dapat malaman mo para makapaglingkod ka rin. At yung paglilingkod yan po ay isang uri din ng pagsamba. Hindi po pwedeng Kristiyano tayo pero wala tayong ika nga interest na maglingkod sa kapwa. Ang tanging interest natin o agenda natin ay yun lamang kapakinabangan para sa ating sarili. Mali po yun, kapatid. O kaya, maaaring may mga Christian naman, mataas naman ang pinag-aralan ko eh. Dapat kayo maglingkod. Hindi bagay sa akin ang naglilingkod. At hindi tayo mamimili ng larangan ng paglilingkod. Mamimili lang tayo. Ito, dito lang ako maglilingkod. Ha? Okay, dito sa parting ito, hindi ako kasama dyan. Ha? Kasi mukhang bumababa ang pagkatao ko dyan eh. Hindi pwedeng ganon. Nagmamayabang na rin tayo ng ganon. Kailangan natin magpakumbaba. Naalala ko po, ito naalala ko. Siya naman po yumao na, pero kumpare ko na rin to eh. Nakilala ko po siya. Actually, naging kaibigan ko siya sa previous church, sa JIL. Okay? Siya po ay professional. Isa rin po siyang medrep, kaya kami po ay madaling nagkahulugan ng loob eh. Si Brother Resty, ewan ko kung kilala niyo po yun, no? Pero matagal na rin naman panahon. Alam mo siya, kahit professional siya, may kaya siya sa buhay. Pag araw po ng linggo, isa siya sa mga nauuna. Nauunahan niya pa yung mga utility men, yung mga nasa maintenance, yung mga full-time na mga workers, yung tumatanggap ng lagi pa. Nauunahan niya pa. At siya po ay nagmamap yan nasa church. Tapos siya po ay nagsasalansa ng mga silya. So hindi po siya namimili ng uri ng paglilingkod. Kung anong may tutulong niya, ginagawa niya. At sana po, alam niyo, magandang magkaroon tayo ng ganung klase ng mindset. Hindi tayo mamimili. Kahit na sabihin na tayo ay doctoral degree o masteral degree o sabihin natin na talaga namang tayo nakakarangya sa buhay, pero dapat huwag tayong pipili kung anong klase ng paglilingkod ang gagawin natin. Okay. Now, buhay na handog. Doon po sa aklat ng Roma, Kabanatang 12, mga talatang 1 at 2, mababasa po natin, sabi ni Apostle Paul, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Sa ibang version, naninikluhod ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Praise God. At sa verse 2, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kapatid, dapat nating maunawaan tayong mga kapwa, mga lingkod ng Panginoon. And isipin mo na ito yung term, not just about leadership o yung leader ka. No, kasi yan ay masasabi kong ayoko na yan na gamitin.
yan ay ginagamit kadalasan po sa secular world. Leader yan. Okay? Pero sa atin, nawa ang isipin natin tayo ay hindi ordinaryong leader. Tayo ay servant leader ng ating Panginoon. So idugtong natin yung salitang servant dun sa leader. So ang isang leader sa pananaw ng ating Diyos ay yung naglilingkod. Kaya ano sabi ni Jesus, di ba? He who wants to be great among you must be the servant of all. Dapat siya yung maglilingkod. Kaya dapat tayo naglilingkod. Okay? Tingnan natin kung anong pwede nating maitulong sa church na kinabibilangan po natin. Yan po ay gagawin natin hindi para sa tao, mapansin tayo at sabihin, uy, wow, grabe, oh. Tingnan mo naman siya, oh. Hindi na bagay sa kanyang ginagawa. Hindi, ginagawa natin ang lahat ng uri ng paglilingkod na magagawa natin para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Okay? Now, so kapatid, dapat nating maunawaan na ang Diyos ay may mataas na pamantayan compared po sa worldly standard. Kaya't lahat ng sumasamba sa Kanya ay dapat pong maghain ng kanilang sarili bilang malinis na handog. Dahil hindi po tatanggap ng hindi malinis na handog ang Panginoon eh. Maging nung Old Testament times ang mga ihandog na binibigay po sa Kanya o inaalay po sa Kanya ay yung without spot, without blemish, without wrinkle. Dapat perfect. Di ba? Because He is such a perfect God. Kaya wag natin babastahin yung pag-aalay po sa Kanya. Sayang lang yung mga ginagawa nating pagsusumikap pero kumbaga wala naman po sa ating puso. Kaya lahat po ng sumasamba sa Kanya ay dapat talagang maghain ng kanilang sarili bilang malinis na handog. Katanggap-tanggap at karapat-dapat sa Kanya. Now, paghandog ng higit sa pa sa nararapat. Itong nakakalungkot po na katotohanan na kausap ko naman siguro dito ay mga matured Christians na. Yung talagang nag-grow na in the faith. Not necessarily matagal na silang Christian. Maaring baguhan lang silang Christian pero ang bilis nilang mag-grow. Kaya kung mapapansin niyo po ngayon, marami tayong mga bagong mga nananambahan na sa totoo lamang, kahit bago pa lamang sila, nagpapakita na talaga sila ng mga signs ng kanilang potential at naghahandog talaga ng alam natin sincerely from the bottom of their hearts. Hindi yung kumbaga palabas lang o pakitang tao lamang. Doon po sa aklat ng unang kronika, ito madalas ko marinig ito kay Brother Fred kapag siya ay nag-exhort. Di ba? Sa unang kronika, chapter 21, verse 24, pakinggan nyo ha. Pero sumagot si Haring David kay Arauna. May-ari po yan ng isang lupain. Hindi ko ito tatanggapin ng libre kasi inaalay na sa kanya ni Arauna na sa'yo na po yan, huwag na kayo magbabayad. Huwag nyo na pong isipin yon. Ang sabi ni David sa kanya, hindi ko ito tatanggapin ng libre. Babayaran kita kung magkano ang halaga nito. Hindi ko magagawang kunin ito sa iyo at ihandog sa Panginoon. Tingnan mo yung puso ni David ha. Hindi ako mag-aalay ng handog na sinusunog na walang halaga sa akin. Dapat ganun po yung attitude natin sa paghahandog o pag-aalay po ng atin pong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag tayong maghahandog sa Kanya ng tira-tirahan lang. Ba't ko nasabi yun? Kasi marami po talagang Christians and even yung kumikilala at kinikilala na sila po yung mga leaders na. Gamitin ang salitang leaders ha, pero para sa akin, servant leaders ha. Kasi kung ikaw ay servant leader, dapat alam mo ito. Pero kung hindi ka servant leader, so leader ka lang. Okay? Pero anong klaseng leadership yon, di ba? So, hindi po talaga nila na ibibigay yung the best nila para sa Panginoon. Alam mo si David, kung isipin natin, hari na siya dyan eh. At nasasakop niya po, hindi lang si Arauna, hindi lang yung buhay ni Arauna, kundi buhay ng kanyang buong sambahayan eh. Pero kinilala ni Arauna si David bilang kanyang hari. Pero tinanggihan siya ni David. At dapat ganun din po tayo. Huwag tayong mag-aalay, kagaya ng sinabi ni David, ng handog na walang halaga sa atin. Kung mag-aalay tayo, talagang nandudun yung puso natin. Parang yung babae na balo, naalala niyo yon? Yung tinawag ni Jesus, nasa templo sila. Tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad. Nung una niya pa tinatawag, di ba? Kasi pinagmamasdan pala ni Jesus yung mga nagkakaloob. So, sa unang bahagi nun, nakita ni Jesus na lumapit yung mga mayayaman. Nakita nila yung paghahandog na ginagawa. Malaking halaga ang inihandog nila. Pero hindi nakuha ni Jesus o hindi nila nakuha yung pansin ni Jesus. Tapos merong isang babaeng tumayo, isang napakahirap na babae.
Pumunta rin siya doon sa sisidlan ng mga pinaguhulugan ng mga kaloob. Doon niya ngayon tinawag ang kanyang mga disipulo. Kasi ang hinulog ng babae ay yung kanyang buong kabuhayan. Dalawang kusing. Pero ang sabi ni Jesus, mas tinanggap ng Ama ang kaloob ng babaeng yan. Kasi ang binigay niya yung kanyang lahat-lahat. At dapat ganun din po tayo, kapatid. Kung magbibigay tayo sa Diyos, dapat yung the best. Hindi yung tira. Huwag nating i-short change ang Panginoon, kapatid. Sana tumimo ito sa puso ng ating mga manggagawa o manggagawa ng ating Panginoon. Manggagawa sa kanyang ubasan. Maging tapat tayo, kapatid. Kasi tayo rin ang magsasuffer kung hindi tayo magiging tapat. Kung ang ibinibigay natin ay yung hindi nararapat sa Lord. Bigay natin yung nararapat lamang para sa Kanya. Nauunawaan po ng tunay na sumasamba na walang handog ang sasapat na tanggapin ng Diyos dahil siya naman po talaga ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Dapat maunawaan natin yun. Dapat mag-sink in talaga to sa puso natin. Sa Kanya naman galing ang lahat eh. Pati buhay natin. Pati yung hangin na hinihinga natin. Sa Kanya galing lahat yan. Dadako po tayo sa pag-aalay ng buhay. Doon po sa aklat ng Roma again, chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. So ibig sabihin talagang matitigas ang ulo ng mga Kristiyano sa Roma nung panahon na yun. Kaya hindi niya matanggap yung utos, nakikiusap na lang siya, naninikluhod na lang siya. Nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito, pakinggan niyo to ha, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Pag-aalay ng ating sarili. Ano sabi ni Jesus? He who wants to follow me, let him deny himself daily and follow me. So daily na pagsusurrender po ng ating buhay. Na pagkagising pa lang natin sa umaga, dapat alam na natin na ang buhay na ito hindi sa atin, ito'y sa Panginoon. Siyang nagbigay nito sa atin, siyang nagligtas sa atin. So ano ba naman yung sambahin natin siya at ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil nasa Diyos po na ang lahat, wala pong sino man ang makababayad sa lahat ng bagay na ginawa niya para sa atin. Kahit ano pa po ang gawin natin, hindi natin siya kayang bayaran. Ang maaari lamang nating isukli ay ialay po, pakinggan niyo itong mabuti ha, ang ialay ng buo ang ating pagkatao, ang ating buhay, sapagkat ito lang ang pinakasukdulan nating magagawa bilang pagkilala sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay niya sa atin at patuloy na ibinibigay. Kung tutuusin nga kung hindi dahil sa Diyos, edi wala tayo rito ngayon. Amen? Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sambahin natin siya sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Now, ito ang question. Kasi nga po, mapapansin din naman nyo siguro di ba? Na marami pa rin mga Christians ang sa totoo lamang ay masusukat lang talaga yung pagsamba So, paano lumago sa kinaugaliang pagsamba? Kailangan nasain po natin na tayo po'y lalago when it comes to worshiping the Lord our Maker, our Creator, our Redeemer, our Savior, our Deliverer, and our Provider and Protector and Healer, and so many other things. Paano lumago sa kinaugaliang pagsamba? Nawa ang bawat isa sa atin magkaroon po ng ganitong uri ng pagnanasa. Lumago sa pagsamba. Sumamba ka kahit nag-iisa. Of course, magandang kasanayan po natin na sumasamba tayo as a congregation na nagsama-sama tayo tuwing araw ng linggo. Pero tuwing araw lang naman talaga tayo ng linggo face to face na nagkikita, hindi ba? Of course, nagkikita rin po tayo sa online, pero isang oras lang yon. O sabihin na po natin pinakamahaba, 2 oras. Paano na kung ikaw ay nag-iisa? Sumasamba ka ba? Di ba? So, dito sinasabi sa atin, kung gusto talaga nating lumago sa kaugaliang pagsamba, sumamba ka kahit nag-iisa ka. So, maging intentional ka sa pagsamba kahit nag-iisa ka. Hinahanap ng Diyos yung one-on-one encounter with you. Tingnan niyo po si Jesus mismo.
Kasama niya ang mga disciples niya. Pinaglilingkuran niya ang Diyos na kanyang Ama. Maghapon po siyang pagod sa pangangaral, sa paggawa ng himala, and so many other things. Pero after doing those things, ano pong ginagawa niya? Iniiwanan niya. Mababasa natin yan, hindi lang minsan, ha? Hindi lang 2 beses. Ha? Iniiwanan niya ang kanyang mga disciples at siya po ay pumupunta sa ilang na lugar para doon po ay sumamba siyang mag-isa. May mga pagkakataon po na gigising naman siya ng maagang maaga, hindi pa sumisikat ang araw. Ganon din, pupunta siya sa isang malungkot na lugar para makaniig niya ang kanyang ama. Sumasamba po siyang mag-isa nun. Kung ito po yung ginagawa ni Jesus, how much more tayo, kapatid? Ang very source ng ating strength ay ang Creator natin, the Almighty God. Kaya tinuturuan niya tayong sumamba kahit tayo po'y nag-iisa. Ang Holy Spirit nasa atin. Alam natin yan. We are the temple of the Holy Spirit. Pero nagagawa ba natin siyang kausapin? Lumipas ng isang araw, nakausap ba natin siya? Nabati ba man natin siya? Pagising natin? Di ba? So, matuto tayong sumambang mag-isa. Hindi yung sasamba lang tayo pag araw ng linggo. Para lang tayong sumasabay sa agos. Dapat maunawaan na ang pagsamba ay hindi lamang po ginagawa tuwing araw ng linggo. Sa tuwing tayo ay magsisimba. Although mahalaga yon, ito po ay maaaring gawin kahit tayo po ay nag-iisa. Pero huwag niyong kakasanayan na lagi lang kayong mag-isa at hindi niyo hinahangad din na makasama yung mga kapwa niyo mananampalataya. Kasi in doing so naman, ang hangarin natin, sasamba ako tuwing araw ng linggo para nang sa ganun ay makasamba ko kasama yung aking mga kapatid sa pananampalataya at mapalakas ko ang aking kapwa at mapalakas din nila ako. Magpapalakasan tayo doon. Pero bigyan natin ng emphasis ngayon yung sumamba ka kahit nag-iisa ka. Now, sapagkat ang tunay po kasi na pagsamba ay hindi lamang po bahagi ng ating buhay. Pakinggan mo ito. Ito po ang dapat nating buhay, yung pagsamba. Sabi ko nga kanina, sa pagsisimula natin, we are created to worship the living God. Now, ikalawa po, papurihan ng Diyos sa buong maghapon. Hindi po hindi yung 6 o'clock lang na prayer habit Although maganda yon, natuturuan tayo doon. Unti-unti, hinuhubog tayo ng Panginoon. Sinishape niya tayo. Di ba? Para makasanayan natin talaga yung tumawag sa Kanya, nakasama natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Pero hindi naman natin sila laging kasama eh. Hindi naman ang katotohanan eh. Pagising mo ba, kasama mo na yung kapatid mo sa mananampalataya? Maliban kung ang asawa mo, mga anak mo, mga mananampalataya. Pero I'm talking about yung other na believers. Di ba? Hindi natin magagawa yon. Pero dito, para tayo lumago sa ating pagsamba, papurihan mo ang Diyos sa buong maghapon. Pagising mo, habang ikaw ay naliligo, nagpapalit ng damit, nag-aayos, at nagtatrabaho o pumapasok sa eskwelahan, whatever you are doing, kailangan natin pong papurihan ng ating Panginoon. Give thanks in all circumstances. Doon po sa aklat ng awit 113 verse 3, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat papurihan. You see? At sa Psalm, awit 34:1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Anong sabi? Tuwing alas 11, alas 3, alas 6, hindi. Sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi tigil sa pagpupuri sa Kanya. Yan po ang isang bagay na talagang gusto kong ma-develop pa rin sa akin. Kanina, kahit kahapon, magkatabi po kami ni Kuya Rico doon sa harapan ng van, papunta ng San Fernando at pabalik ng Batangas. Pero ito po hindi ko ginagawa para ika nga ay magpabilib kay Kuya Rico. Magpasikat sa kanya. Ito po yung talagang nakaugalian ko na rin, pero pilit ko pa rin na pinagbubuti. Yung kahit na tumatakbong sasakyan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Mga short phrases lamang, pero nag-aakyat ka ng handog na papuri sa Diyos. Hindi ko po yung ginagawa for a show. No. Kahit kasama ko po yung pamilya ko, sa totoo lamang. Nagdadrive ako, lumalabas yan sa bibig ko. Kung paano humihinga po ako ng natural
as natural as now sa paghinga, ganun din po dapat tayo sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Alam mo, pag kinagawian natin yan, iba yung mararamdaman mong peace eh. Iba yung mararamdaman mong joy. Dahil alam mo, at any given circumstance or situation, na ibibigay mo yung papuri sa Panginoon. And I do believe with all my heart, natutuwa ang Panginoon na naririnig ang kanyang mga anak na kanyang iniligtas na nagpapasalamat sa kanya. Hindi lamang doon sa mga mabibigat na nasolve na mga problema, yung mga big deals, ika nga, hindi. Kahit doon sa mga small things, nagagalak ang Panginoon na tayo po ay nagbibigay ng papuri sa Kanya. Now, basahin po natin itong number 3. Ialay ang lahat sa Kanyang kapurihan. Lahat ha? Hindi kung ano lang yung pipili mong iaalay ha? Lahat. Para sa ano? Para sa Kanyang kapurihan. Sa unang Korinto 10:31, it is written, ito ang may sasagot ko riyan, anuman ang inyong gawin, anuman, kumain man o uminom, gawin niyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Anuman, kumain man o uminom. Dapat wag natin kalilimutan. Hindi naman kailangan habaan natin yung prayer natin sa harapan ng pagkain eh. Di ba? Eh kung magagawa mo yon at wala namang mga langaw dyan, eh di magagawin mo. Di ba? Pero there are times naman talaga na yung simple prayer, Lord, thank you for this food. That's enough. In Jesus' name. Lord, salamat sapagkat ang pagkain ito ay magbibigay ng kalakasan sa atin. Pero sometimes meron talaga tendency sa atin, di ba? Pag yung pagpe-pray yung pagkain, ano. Ako guilty rin po ako dyan, di ba? Pero dapat natin baguhin, eh. Ang haba-haba ng pinag-pray, di ba? Inip na yung mga tao, lalo pa nga kapag ka mga may unbelievers. Ito po ang itinuturo namin ngayon ni Kuya Rico dun sa mga Tagalite na nakakasama namin, almusal, tanghalian, hapunan, na huwag kalilimutang manalangin, kahit simple lamang, bilang pasasalamat sa Panginoon. Mabigyan siya ng kapurihan. Dahil siya yung source ng ating inumin, ng ating pagkain. Di ba? Okay. At syempre, alam naman natin, ang kaaway, gusto tayong lasunin. Eh, syempre, of course, nandudun rin yung kamay ng Lord na hindi niya pahihintulot yun kasi inilapit natin sa kanya ang lahat. Nung nanalangin si Jesus na papakainin niya yung 5,000 katao, di ba, 5,000 kalalakihan. Simple prayer lang eh. Nagpasalamat siya sa Diyos. Tapos yun na, pinamudmud na yung pagkain ng tao. So, pakahanga rin po natin na mapapurihan at maparangalan ng Diyos sa anumang ginagawa pa po natin. Okay? Dahil sa ikaw ay namumuhay ng kasama niya, ialay mo sa kanya ang pinakamainam mong magagawa. Yung the best pa rin. Hindi yung kagaya po ng mga contractors ng DPWH. Ghost project. Di ba? Tapos gusto malaking blessing o kaya substandard project. Tapos gusto malaki ang kita. Dapat hindi po tayo ganun. Ayusin muna natin po yung paglilingkod natin. Gawin natin ang lahat para mabigyan po siya ng kapurihan. At bahala na po siya sa consequences ng ating mga actions. Kasi hindi lang naman kapag masama ang ginawa natin, merong consequence. Totoo yan. Ano tinanim mo, yun ang aanin mo. Sinabi mismo ni Jesus yan. So kung gumawa ka ng mabuti, ang consequence niyan, pagpapala, favor. Di ba? So, blessing ang kapalit po niyan. Now, number 4, laging magpasalamat sa Diyos. Medyo kahawig yan nung kanina nating diniscuss. Ano? Sa First Thessalonians o unang Thessalonica 5:18, nakasulat po, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay kay Kristo Jesus. So hindi lang tayo magpapasalamat kapag ka ang ating situation ay maayos, mabuti, tumatanggap tayo ng blessing. Madali di ba? Pero what about kung tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, sa mga challenges, sa mga struggles sa buhay, sa mga problems? Nagagawa pa ba natin magpasalamat? Eh, kalooban pala ng Diyos na kahit anong mangyari, magpasalamat tayo eh. Bakit? Kasi nakasulat to, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Pababayaan ba tayo ng Diyos? Of course not. Siya nga yung ating supplier eh. Siya yung ating provider. Ba't niya tayo pababayaan? Anak nga niya tayo eh. Eh kung tayo nga na mga nasa laman, di ba, tao, okay?
Pag humingi sa atin ng ating anak, for example, o yung mahal natin sa buhay ng tinapay, bibigyan ba natin ng bato? Yan ang sabi ni Jesus eh. O pag humingi ba sa atin, halimbawa ng isda, bibigyan mo na ba ng ulupong o ng ahas? Siyempre hindi. Eh how much more ang Heavenly Father, ang sabi ni Jesus. Kaya magpasalamat tayo. May struggle tayo. Lord, thank you. Alam ko, binigay mo to sa akin para maranasan ko, para lalo akong lumakas. At lalo akong magtiwala at kumapit sa iyo at sa iyong pangako. Di ba? Ginugroom tayo ng Lord eh. Hinohone niya tayo, minomold niya tayo, sineshape niya tayo eh. Tumatag tayo sa pananampalataya natin. Hindi yung konting bagay lang, Lord, masarap kang pasalamatan kapag ka ako'y bine-bless mo. Pero huwag mo akong be-bless na, huwag mong titigilan yung blessing sa akin, baka hindi na ako makapagpasalamat sa iyo. Remember Job, the prophet? Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos? Sabi niya sa kanyang asawa, kapag ka tayo pinagpapala ng Diyos. So yun ay pagtutuwid sa pag-uugali, mindset ng kanyang asawa. Ibig sabihin, ano man yung situation mo, magpasalamat ka sa Diyos. Ito madalas din itong binabanggit ni Brother Fred. And I love this verse. All things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya magpasalamat tayo. Yung present condition or suffering na nararanasan natin yan cannot compare to the glory na naghihintay po sa atin, which is about to be revealed. Di ba? Kaya magpasalamat tayo. Kasi nakakatulong din to sa atin pag tayo ay natututo at nagiging kaugalian natin ang pagpapasalamat. At syempre, huwag natin kakalimutan to, sama-samang sumamba sa Diyos. Mamaya pag-uusapan natin to kasi may babala sa atin, di ba? Now, pag-usapan natin mamaya yan. Okay. Hebreo chapter 10 verse 25. Ano ang nakasulat sa scripture? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw o ang paghuhukom o ang pagdating ni Jesus. Okay? So anong bilin sa atin? Hindi po ito pakiusap eh. Hindi po ito suggestion eh o mungkahi. Ang sabi dito, kung maunawa naman siguro to eh, nang hindi na kailangan maging scholar tayo eh, o scientist eh. Anong sabi dito? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon, gaya raw na nakaugalian na ng ilan. Ito malungkot do sa mga nabago ang kaugalian. Nung una, talaga namang they are so devoted and committed to attend services, church services. Yan po hindi gawain ng tao, gawain po yan ng Diyos. Kaya minsan nga, yung pag nagpe-pray tayo, di ba, yung gawain po namin, huwag mo sabihin namin, gawain natin o gawain mo, Panginoon. At ibinilang mo kami, salamat po, di ba? Huwag daw nating pababayaan eh. Kasi nga, pag ginawa nating ika nga makaliban ng isang linggo, nako, sa totoo lang kapatid, sa susunod na linggo magkakaroon ka ng struggle. Hindi man ganun kalaki ha, pero definitely magkakaroon ka ng struggle. So parang sisiksik na isa isipan mo na hindi mo na ako dadalo, di ba? Kasi naunawaan naman ako ng Diyos eh, na marami akong pinagkakaabalahan eh. And then, hindi ka dumalo. So, 2 Sundays na. The following Sunday, on the third Sunday before that, actually, iniisip mo, dadalo na ako. Pero, grabe na yung nagmamount na struggle. Sa isip mo, ay, hindi na muna ako dadalo. Sa madaling salita, hanggang sa makasanayan mo na at mahihiya ka ng dumalo. So, sinong talo doon? Ang Diyos? Hindi. Kami? O yung mga kasama mo? Hindi. Sinong talo doon? Ikaw. At sino ngayon yung pinakinggan mo? Tinig mo o worst, tinig ng kaaway? Ito na nga sinabi sa atin eh, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. Kahit ano pa man yung situation mo ha, so kahit na sabihin na natin may sama ka ng loob, ay huwag mong iintindihin yung sama ng loob mo sa kapwa mo. Kaya nga sabi ni Jesus, die to yourself. Ibig sabihin, buhay na buhay pa po tayo niyan, kapatid. Kaya dapat mamatay tayo talaga sa ating sarili kung talagang tayo sumasamba sa Diyos. Forget about yourself. It's not about you. It's about God. Okay? Nalulungkot ang Panginoon sa totoo lamang. Hinahanap-hanap tayo pag tayo nawawala. Lalo pa nga kapag ka ito'y kinauugalian na natin. And remember this, kapag ka ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon tapos bigla ka nawala for whatever reason at nagtagal ka sa pagkakawala sa gawain ng Panginoon, ay sa totoo lamang, kapatid kaibigan, mahihirapan ka na makabalik.
mas mahirapan ka. Kaya please, pagsumikapan talaga natin lagi tayong dumadalo sa gawain. So ang ibig po sabihin ng verse na ito actually ay makiisa tayo kasama ng iba pang mananampalataya na sumamba po sa Diyos. Tandaan po natin itong mabuti ng pagsamba ay hindi lamang po isinasagawa. Again tuwing araw po ng linggo, sa face-to-face. Maaari rin pong itong gawin sa tuwing magkakasama tayo as believers sa mga small group. Kanina ka-PM ko si Ate Rox, meron pala siyang PM sa akin. At gusto niya talagang mapagbuti yung core group. Oh no, no, not core group. Yung small group of believers. At naisip niya na ihiwalay, bukod doon sa ating ika nga sama-sama talagang Christmas party, ay magkaroon ng hiwalay na Christmas party para sa small group para lalo sila magkakilalanan, magpaalakasan, at magturuan. Kailangan natin yon. At hindi lang doon maging sa face-to-face, no? Bukod sa face-to-face sa online. Kagaya po nito, upang sama-sama pong sumamba, upang sama-sama pong manalangin. Kaya meron tayong prayer meeting. And calling upon you, servant leaders, please naman. Di ba? Tayo po sinasanay ng Diyos sa 6 p.m. prayer habit. Praise God. Pero kapansin-pansin na pag dating na ng alas 7, iilang piraso na lang sa atin yung nag involve at nag attend sa prayer meeting. Less important ba yung prayer meeting? Of course not. We are dealing with the Lord. Umaharap tayo sa Kanya eh. Sana makita natin yung importance na yon. Ano? Pakikipag-usap yun sa Panginoon eh. Pagpapagamit sa Panginoon para may panalangin, yung ibang tao, hindi lang ikaw. So sana, servant leaders, I am calling your attention. Ano? Please, don't get me wrong. Huwag sana kayong ma-offend. Ano? Pero kailangan kong sabihin to. Dapat you see to it that you attend the prayer meeting. Kasi yun ang nagiging measurement o barometer ng isang healthy church. Kapag ang isang church ay, halimbawa, 100 na katao. Halimbawa lang Tapos ang dumadalo lang sa prayer meeting ay 5, 10, 15, ay hindi healthy yung church. So dapat nga as much as possible kung sino yung dumadalo sa Sunday, dumalo rin sa prayer meeting, not just the servant leaders of the Lord. Naglilingkod na po tayo eh. Pero tayo ay nakakaligtaan natin o mas masama ay talagang ninineglect natin, binabaliwala natin yung prayer meeting. Pwede naman tayong sumali sa prayer meeting na kwan na kumbaga may ginagawa tayo, di ba? Nakikinig tayo. Ay nagdadrive nga ako o kaya sakay ako ng van o kaya nasa labas kami mag-anak dahil family day namin. Pero we see to it na talagang bubuksan namin Maliban lang kung talagang hindi na namin control yung situation, magpapaalam na lang kami. Kasanayan po natin yun, kapatid. Sayang naman yung mga pagkakataon na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng privilege na makalapit po sa Kanya as a group of believers. Ano po? Huwag nating ika nga deadmahin. Okay. Anyway, tandaan po natin, ito ang palagi ang ginagawa ng mga Kristiyano sa New Testament. Sa tuwing sila po'y nagsasama-samang nagpupuri sa Diyos. Actually po, sa totoo lamang kung babasahin natin ang Book of Acts, araw-araw nagtitipon-tipon sila eh. Di ba? Nananalangin sila. Kaya they grew exponentially. Kasi nga because of prayer. Nagiging deeply rooted sila sa kanila pong pananampalataya because of prayer. Kaya tinawag nga po yung prayer na backbone ng ministry. Yung pagsambang sama-sama ay napakalaga. Laging integrated dyan or incorporated dyan yung pagsamba. Sa pagsamba, yung prayer. Okay. Hindi maaari pong ang sariling kaparaanan lamang sa pagsamba ang gagawin natin sapagkat meron pong mga itinuturo ang Bible kung paano dapat sambahin ang Diyos. Okay? So ito po, ang mga sumusunod ay mga halimbawang ipinakita ng ilan sa pagpupuri sa Diyos. Mga examples to Okay, tingnan natin. Mabilisan na lamang po siguro. Pagpalakpak at pagsigaw. Sometimes, na-observe ko, and I'm sure hindi lang po ako, maging yung iba, and even yung mga newcomers, o yung mga nakaka-attend na, yung atin pong attitude, yung atin pong gesture, ano po, sa pagsamba, sa pagpupuri sa Diyos. Minsan, kailangan pa tayong pilitin ng worship leader na palakpakan natin ng Panginoon.
At pumalakpak man tayo, pero hindi talaga yung totohanan. Nag-abide lang tayo doon sa sinabi ng worship leader. Pagsigaw, siyempre lalagay natin sa lugar yan, di ba? Sa kaayusan. So yan po, pagpalakpak at pagsigaw. Tingnan po natin ang nakasulat sa 47:1. Huwag tayong mahiya, ang ibig sabihin na palakpakan ng Diyos, kasi yan po yung pagpapasalamat din natin sa Kanya, yung pagpupuri natin sa Kanya, at ang pagsigaw, di ba? Ano ba naman yung sabihin natin? Hallelujah! So kayong mga tao sa awit 47:1, sa bawat bansa, magpalakpakan kayo. Sumigaw sa Diyos ng may kagalakan. Hindi galit ha, may kagalakan. Gawin po natin yan. Pagluhod habang nagpupuri. Ito, hindi natin nagagawa ito, no? Sa church. Paminsan-minsan lang. Napakadalang. Pero sana sa atin pong pag-iisa, magawa po natin to. Pagluhod habang nagpupuri. Sa awit 95:6, hali kayo, lumuhod tayo. So ito, corporate ito ah. At sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Kasi yung pagluhod, ano yan eh? Yan ay act of surrender. Yan ay act of humility, pagiging humble. Di ba? Luluhod. Pagsambayan sa Panginoon na lumikha po sa atin. Okay. Number three, pagtaas ng kamay. Yung iba, hirap na hirap magtaas ng kamay. Ito nga, napupuna ko eh. Siguro pansin nyo rin, ano, na, halimbawa, nagpe-praise and worship tayo. Pag nasa stage at naka-assign, okay, magagalit ha. Sinasabi ko lang yung tunay, ano? At sigurado mag-a-agree sa akin ng marami na nakakapag-observe. Kasi as a pastor, nag-worship ako pero nag-observe din ako. Alam ko nga kung maingay ang isa eh, yung instrument. Sinesenyasan ko yung sa technical. O kaya mas malakas pa ang boses ng backup kaysa sa worship leader. Sinesenyasan ko para maging aware. So yun ang role kasi ng shepherd eh. Ako naman bilang under shepherd ng Panginoon, dapat makita ko talaga yung kalagayan, ano? Para maging maayos. At yung pagtaas ng kamay, hindi nagagawa. May napapansin ako, nagpe-praise and worship, masaya ang kanta, ang mga kamay nasa bulsa. Parang hirap na hirap itaas. Parang pinipigilan ng bulsa. Di ba? O kaya nakatayo lang, nakababa ang mga kamay. At nagsasayawan ng iba, ito I'm talking about yung servant leaders ha. Nagsasayawan ng iba, pero sila nasa bandang harap pa, hindi magawang kumilos. Sorry ha, pero i-describe parang poste. Nakatayo lang doon. Eh nakikita kayo nung iba. Di ba? Ay, hindi ba worship leader yan? Ay, hindi ba yun Ekwan? Backup singer? Ay, hindi ba yung tumutugtog yun? Eh, porket hindi naka-assign, parang hindi nakikiisa sa pag-worship. Dapat tulungan natin yung congregation. Kaya nga, worship leading eh. Hindi lang naman talaga yung worship leader. Lahat tayo worship leader kapag ka Sunday. O, maging ito rin. O, halimbawa, yung mga backup, parang nahirapan din sila magtaas ng kamay. Although nasa stage na yun ha, o nasa altar ha. Hirap na hirap. Hindi masama yung pagtaas ng kamay, kapatid. Pag-acknowledge yun sa Panginoon eh. Okay. Anong sinasabi ng awit? 134 verse 2. Itaas nyo ang inyong mga kamay kapag mananalangin kayo sa loob ng templo at purihin nyo ang Panginoon. Hindi lang sa pananalangin, sa pag-worship ng Lord yan. Kasi yung pananalangin, pagsambayan, pagpupuri yan sa Panginoon. Number four, pagsayaw sa kanyang harapan. Ito na, yung sinasabi ko kanina. Ako naman hindi dancer eh. Di ba? Hindi naman hinahanap ng Lord yung talagang magaling kang umindak, kumilos, di ba? Tama yung mga kumpay ng kamay mo. Hindi naman yun eh. Naunawaan ng Lord eh, yung ating limitation. Pero kailangan natin sa sayawan. Okay. Basahin natin yung experience ni Haring David sa ikalawang Samuel chapter 6 verse 14a. Sana nandiyan pa kayo ha. Ano nakasulat dito? At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon. Pero sa totoo lang, nung ginawa ito ni David, nasa lansangan siya. Kasi pinapasok yung Ark of the Covenant or the very presence of God eh. Sa katuwaan niya dahil matagal na wala sa kanila yung Ark of the Covenant, nung nakuha nila ito at ibabalik na ngayon sa Jerusalem, nagsayaw siya. Hindi yung sayaw na kagaya ng sa mga sinulog o yung mga ati-atihan o kaya yung dito sa atin, ano ba yung tawag dito sa atin during January 16 sa Batangas? Hindi ganong sayaw. Yun ay show eh. Performance yun. Kaya may paligsahan pa nga ng pagsayaw eh. Di ba? Sa Batangas, for example, di ba may paligsahan yan, merong grand winner, may prize yan eh. Pero yung ginawa ni David, hari
Nagsayaw siya. At siya ay nagsayaw ng ika nga walang saplot ang kanyang pangtaas. Kaya nung siya nasulyapan ng kanyang asawa, di ba pagdating niya sa palasyo, eh di sinita siya. Bakit ka nagsasayaw ng gano'n? Yung mga tao nakatingin sa'yo. Siguro tinutukoy niya rin pati yung opposite sex. Eh maganda pa nga ang katawan ni David. Pero ang sabi ni David, nagsasayaw siya para kanino? Para sa Panginoon. At dapat tayo po'y ganun din. Hindi naman ibig sabihin pag Sunday, maghubad tayo ng pantaas natin. Di ba? Hindi, ibigay natin yung the best natin sa dapat maging bare yung heart natin pag tayo po ay naglilingkod, pag tayo po ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Now, pag-awit ng mga papuri. Yan, parang medyo napasada ko na ng konti, no? Awit 47:6. Umawit kayo ng mga papuri sa Diyos. Umawit kayo ng mga papuri sa ating hari. Kanino ba tayo maawit? Sa audience? Di ba? Hindi. Huwag natin isipin tayo umaawit sa mga attendees or members or newcomers para mapansin tayo. Hindi. Ang sabi rito, umawit kayo ng mga papuri sa Diyos, hindi papuri sa mga tao. Umawit kayo ng mga papuri sa ating hari. Hindi doon sa mga matatasang katungkulan na umaattend sa atin o antas ng pamumuhay. Di ba? Sa Diyos tayo umawit ng papuri. Dapat bukal sa puso ang pag-awit sa ating Panginoon. At ika-anim, paggamit ng mga instrumento sa pagpupuri. Balit pa lang ang church natin pero I am actually dreaming of more instruments na magagamit natin. Siguro doon na lang po yan sa worship center na ipinangako ng Lord sa atin. Ano po? Halimbawa po, gustong-gusto ko yung tunog ng trompeta Yung mga saxophone. Gusto ko yan Eh pag sa atin yun, hindi babagay. Di ba? Sa pagmalaki na yung church at saka yung church ay talagang ah, maaayos natin na kumbaga ay hindi maririnig yung tunog natin sa labas, soundproof ba? Magagawa natin yan. Meron tayong iba't ibang mga instrumento pa na may dadagdag. Pero right now, yan pa lang po talaga yung babagay Now, doon po sa aklat ng awit, 150 verses 3 to 5, mababasa po natin, purihin niyo siya, ang Diyos, sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga trompeta. Ito na. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga alpa at lira. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na mga pompyang. Kapatid, ipahayag ang pagsamba, ang ating pagsamba sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa araw-araw. Dumalo tayo tuwing araw po ng linggo sa church at dumating tayo ng mas maaga sa nasasaad po na oras ng pagsamba. Maging maaga tayo kasi bakit? Unang-una, ang katagpo po natin ay hindi isang ordinaryong gobernador ng ating bayan o kaya po ay senador ng bayan natin. Hindi. Ang atin pong katatagpuin ay ang atin pong Diyos na buhay na lumikha sa atin, ang Diyos na ating Hari at Panginoon na nagligtas sa atin. So, mag-focus po tayo sa Diyos tuwing tayo po'y sumasamba para hindi po tayo ma-distract ng kaaway. Nang tanging layunin yan, at huwag nating isipin na talagang ika nga, malinis po ang church, although gusto natin yun na walang masamang espiritu na present Dahil remember, nung si Jesus po ay nagsasalita, nagtuturo po sa sinagoga, nagtuturo pa lang siya, naghihiyawan na po yung mga possessed ng devil Di ba? Possessed ng mga evil spirits So, ibig sabihin, maging sa loob ng church, ay hindi talaga 100% clean yan, kahit yun po ang gusto natin. Meron pa rin talagang mga evil spirit na nandoon, lurking, nagmamasid, nanggugulo, di ba? Nanlilito sa mga tao, nagbibigay ng confusion sa mga tao. So, mag-focus po tayo sa Diyos. Now, ang question na ito, magtatapos na po tayo. May kilala ka ba na sa tingin mo ay maaaring makinabang sa araling pinag-aralan natin ngayon? Meron ba? I'm sure meron Kung mag-iisip ka lang, bakit hindi mo subukang i-share ito sa kanya? Amen? So nawa po meron tayong natutunan, mga kapatid, sa atin pong ginawang pag-aaral ngayon. Medyo mahaba pero I'm sure very beneficial po sa atin. Makakatulong po ng malaki sa atin. Ano po?